At ngayon Hindi, inaasahan ang na aking pagbobotohan na. posisyon ang aking posisyon ay hindi ako makikilahok sa impeachment. Sa katunayan, hindi ako dumalo sa mga committee hearings. Opo. Sa kauna-unahang pagkakataon, sa 5 ulit ko dito sa Kongreso, this is my 5th term, wala pa naman na ang isang miyembro ng Kongreso ay hindi pwede magtanong sa mga resource persons, sa mga witnesses. Ngayon, hindi pinayagan pagka hindi member ng committee. Kaya paano ko masusuri yung katotohanan ng mga sinasabi ng mga, halimbawa, yung kay Madriaga, ang dami kong duda doon, hindi ko natanong. Kaya Opo. sabi ko, hindi ako magpa-participate. Pangalawa, yung mga ahensya ng gobyerno tulad ng NBI, COA, AMLAC, nagamit ng para for political purposes. Parang sa tingin ko, hindi makatwiran ito. Tingin ko, ito ay pag-aabuso na gagamitin yung mga ahensya na dapat neutral for political purposes. So sabi ko, this is impunity. At ayoko maging bahagi nitong proseso na ito. Dahil kung hindi ko tututulan, paano naman sa mga susunod? Yung mga tumututol sa gobyerno, mga bumabatikos ba, susupilin gamit ang mga ahensya na ito? Kung nangyari ito sa panahon ni Duterte at ni Marcos Sr., pagkapapayagan na natin ito, malamang mangyari rin ito ngayon at magamit ang mga ahensya na ito para pagtakpan yung mga kalokohan, para supilin yung mga kritiko at baka bandang uli, gamitin pa para sa pagpapanatili sa kapangyarihan. Kaya hindi ako pwedeng sumama dito. Pangatlo, tainted na yung proseso na ito. Nagsimula ito noong 19th Congress kung saan nagamit yung bilyong-bilyong mga pondo ng Kongreso para incentivize yung mga politiko para suportahan ito. Bilyong-bilyon, makikita naman, hindi may kakaila dahil pag you will examine the allocation of mga congressional districts na prime movers ng impeachment na ito, makikita mo napakalalaki ng kanilang alokasyon. Bukod doon, nakita mo naman, isa sa prime mover nito na nangunguna si Saldico. Nasaan si Saldico? Tumakas na. Di ba? So may tingin ko itong impeachment na ito ay fruit of a poison tree. Hindi ko sinasabi may kasalanan o wala si VP Sara, pero palagay ko ay hindi ito in pursuit of our constitutional mandate to uphold the accountability, but this is political persecution. Manatiling nakatutok sa Abante. Sundan kami sa aming social media accounts at huwag kalimutang mag-subscribe sa aming YouTube channel DWAR Abante Radio para sa mga eksklusibong balita.